Nito lang nagdaang araw ay may matinding ginawang pag-atake ang US sa mga militante sa Iraq at Syria na sinusuportahan ng Iran. Ang naturang pag-atake ay kinumpirma mismo ng Washington na ang US military ay naglunsad ng air assault at duse-dosena sa mga lugar na okupado ng militanteng grupo ng Iran at Syria na kung saan sinusuportahan naman ng Iran ang inatake ng US. Ito ay bilang ganti sa 3 US soldiers ang namatay dahil sa drone strike na isinagawa sa Jordan doon sa Tower 22. Galit na galit ang USA sa pagkapaslang sa 3 soldiers nito dahil hindi lang mga soldiers ang nasaktan kahit na mga sibilyan sa naturang lugar at mahigit 30 service workers ng US ang sugatan at marami ang kritikal. Naglabas ng pahayag ang United States of America na mananagot kung sino man ang may kagagawa nito. Todo tanggi ang Iran sa naturang pangyayari at hindi inaamin na kanyang mga militant na suportado nito ang may kagagawa nito. Ito ay ipinahayag ng Tehran matapos magsalita ang US President na si Joe Biden na mananagot kung sino man ang may gawa nito. Habang nangangalap pa ng ebidensya ang US, wala silang pinangalanan kung sino ang may gawa nito at nito lang nagdaang araw na kumpirma ng US kung sino ang may gawa. Kaya kahapon lang, Biyernes, ay inatake ng US military ang Iraq at Syria na kung saan naroon ang mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Hindi lang isa, hindi lang dalawa ang lokasyon na tinarget ng US, kundi 85 location ang tinarget ng US. Kasama ng inatake ng US ang command at control headquarters nito at maging ang intelligence centers, mga rockets at missiles at maging ang drone and ammunition storage site ay kasamang pinasabog ng US. Kinumpirma ng US na ang mga lugar at mga pasilidad na kanilang pinasabog sa Iraq at Syria ay konektado sa Iran base na rin sa mga ebidensya na kanilang nakalap. Marami ngayon ang nagtatanong, simula na ba ang giyera ng US at Iran? Matapos ang pagsalakay ng US sa mga lugar na ito, agad na nagsalita ang US President na si Joe Biden. Ayon sa kanya, hindi ito ang katapusan ng kanilang pag-atake. Ang ibig sabihin nito ay mayroon pa silang gagawing kasunod na pag-atake. Agad naman nagsalita ang Tehran. Ayon sa kanya, wala raw kinalaman ang Iran sa atake na isinagawa sa Jordan na kumitil ng 3 Amerikano. Hindi pa pinangalanan ng US kung ano ang partikular na pangalan ng grupong ito na nasa Iraq at Syria. Ayon naman sa US National Security Council spokesman na si John Kirby, "We carefully selected to avoid civilian casualties and based on clear." Ang naturang pag-atake ay tumagal ng 30 minuto. Sa loob ng 3 minuto ay nagawa nilang atakihin ang 2 lugar, 3 sa lugar ng Iraq at 4 sa lugar ng Syria. Ito ay kinumpirma mismo ni Lieutenant General Douglas Sims. Siya ay Director of the Joint Staff. Ayon naman sa US Central Command, ang kanilang pag-atake ay ginamitan nila ng 125 precision munition. Hinakot ang mga naturang pampasabog gamit ang maraming aircraft nito, kasama na ang kanilang long-range B-1 bombers. Lumipad ito mula sa US papunta sa kanilang target. Hindi ito namalayan ng Iraq at ng Syria. Wala silang nagawa. Kinumpirma ni Douglas na ang kanilang ginawang pag-atake ay tumama lamang sa kanilang target at hindi sa sibilyan. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang US kung ilan sa mga militanteng grupo ang nasawi. Isa lamang ang kanilang sigurado na marami sa mga pasilidad ng mga militanteng grupong ito ang nasira. Sa report naman ng Syrian state media, meron daw naitala na casualties dahil sa ginawang pag-atake ng US, subalit hindi sila nagbigay ng numero kung ilan. Samantala, ang UK-based Syrian Observatory of Human Rights nagbigay naman ng report na 18 sa mga militant group ng Syria ang napaslang. Kinumpirma din
ng Iraqi Army spokesman na si Yahya Razul na ang naturang pag-atake ng US ay tumama sa City of Al-Qaim at sa mga borders ng Syria at ng Iraq. Kinundina naman ng Iraq ang ginawang pag-atake ng US. Sinagot naman ito ng kampo ng Amerika. Ayon sa kanila, inabisuhan daw nila ang Iraq government bago sila gumawa ng pag-atake. Ibig sabihin, alam daw ng gobyerno ng Iraq ang balak ng US na pag-atake sa mga militant group na nasa Iraq at Syria. May ibinigay na pangalan ang US at sinisi pa ang Islamic Resistance in Iraq. Ayon sa kanila, hindi daw sila aatake sa Iraq at Syria kung hindi sila umatake sa Jordan na kung saan kumitil ito ng 3 soldiers ng US. Dagdag pa ng US, ang kanilang pag-atake ay bilang ganti lamang sa kanilang ginawa sa Jordan. Ito raw ay gaya ng ginawa ng Israel sa Hamas noong October 7. Dagdag pa ng US na ang mga militant group na ito ay hindi lang ngayon gumagawa ng karahasan. Matagal na daw sila na threat sa US. Matagal na raw sila nagpapasensya sa mga grupong ito at ngayon nga ay naubos ang pasensya ng US at umatake na ito.